Hindi biro-biro itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kahit na hindi siya kamag-anak ni Presidente, dapat siyang pakinggan ng ating Pangulo at dapat aksyonan ito ng seryoso. Kaugnay nga po dito sa naging opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na inilabas sa Prof, ukol po ito sa pagsuhol umano kay OIC Ombudsman Vargas. Basahin ko lamang yung unang bahagi lang kanyang pahayag, Prof. Sabi niya dito, Okay. sabi ng Senadora, may mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malalaking halaga ng suhol, sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Matatandaan, ako'y naghain sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at mga nakatataas na opisyal ng gobyerno kasama sa mga sinabing may pananagutan ang Interior Secretary John Vic Remulla na tila sangkot sa pagpapabilis na pag-aresto ni dating Pangulong Duterte nang hindi sumusunod sa wastong proseso. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na parehong pinaniniwalaang nakilahok sa pagtawag o pagpapatupad ng ilegal na detensyon at paglabag sa karapatang pantao at pati si Special Envoy Marcos Lacanilao na inakusahan ng paglabag sa bisa po ng kanyang opisyal na tungkulin, pagbibigyan ng maling testimonya at perjury habang isinasagawa ang arrest. Ano po ba ang inyong masasabi dito sa opisyal na pahayag ng senadora na nakapost ngayon? Nakapost sa kanyang Facebook page, Prof. Well, whether it is just an allegation, dapat ang ating Pangulo ay bigyan niya ng pansin. Numero uno, bigyan ng maraming bodyguard yung tao na yan, pati yung kanyang pamilya, para hindi siya matakot sa kanyang pagdedesisyon. At bukod dyan ay i-under surveillance yung kanyang kumuha ng court order para ma-under surveillance lahat ng kanyang communications, yung kanyang Viber, yung kanyang WhatsApp, yung kanyang Facebook, etc. etc. para 24/7 surveillance para kung merong mag-death threat sa kanya, madaling matetrace at maaresto. No? Hindi biro-biro itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. At ito, hindi porke kapatid siya ni Presidente, kahit na hindi siya kamag-anak ni Presidente, dapat siyang pakinggan ng ating Pangulo at dapat aksyonan ito ng seryoso ng ating Pangulo. At hindi pwedeng taga-DOJ o taga-NBI ang mag-aasikaso nito sapagkat ang ina-allege ay taga-DOJ, no? Ni Senator Marcos. So dapat taga-PNP CIDG siguro at mga taga-Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAP ang gagawa ng mga karapat-dapat na gagawin. At yung pagbibigay ng bodyguards dito, pwede yung Police Security Protection Group o PSPG, no? At pwede ring Philippine Marines, no? Aside from the PSPG, no? Para mabigyan ng lakas ng loob ang taong ito at hindi siya matakot na gumawa ng tamang desisyon.